Welcome sa Jesus Christ Ministry Church at samahan tayo ng ating Panginoon mga kapatid. At bago tayo mag-umpisa sa ating panalangin, welcome ang lahat sa gawain ng ating Panginoon. At ang sabi ng Bible mga kapatid na ang salita ng Diyos ay nagpapalinis sa puso ng tao. So dyan lang kayo mga kapatid, tayo ay makinig ng salita ng ating Panginoon. Bago tayo magsimula, tayong lahat ay lumapit sa Diyos upang samahan tayo ng ating Panginoon. Let's pray. Bow our head. Dakilang Diyos, purihin ka Panginoon. Lumalapit kami sa iyo bilang mga servant o mga lingkod mo Panginoon. Lord God, aming iniling sa mga oras na ito ang isang special na panalangin na ang Bicol region o ang ECR, Panginoon, ay ingatan mo sa bagyong ito. Lord God, takpan na makapangyarihan ng dugo ang buong lugar na yan. At ikaw, Panginoon, ang kalooban mong siyang masunod. Kundi lahat ng iyong mga anak na roon, ingatan mo, proteksyonan mo, at ikaw magpala sa kanila doon, Panginoon. Amen. Kontrolado mong lahat ng bagay. Kaya naman, lumalapit kami sa iyo, isang likod upang pakinggan ang lahat ng aming mga panalangin ito. Amen. Maging sa aming gawain ngayon, sa discipleship, Lord, samahan mo kami at kasiyahan ng Holy Spirit ang iyong salitang ito. Yes, maraming salamat, lahat ng manood ay pagpalain mo. Itong aming dalangin, sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabing Amen. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Minsan pa, welcome muli sa gawain ng ating Panginoon, ang Jesus Christ Ministry Church ng Bagong Silang. So yung ating pag-uusapan ngayon ay duties and responsibilities of a leader. So lahat tayo ay mga leader, lalo na yung mga ating mga tatay, mga nanay, sila ay leader sa kanilang mga tahanan. Pero ang topic natin sa ngayong gabi ay para maintindihan natin kung ano ba ang duty at ang responsibilidad ng isang leader. So marami tayong mga leader na hinahanap, mga kapatid. Pero kailangan ito yung tunay na mga leader na hinahanap ng iglesia o ng ating pamahalaan, yung talagang malinis na leader. So salamat sa ating Panginoon mga kapatid at umpisa natin yung topic na ito. Duties and responsibilities of a leader. Nandyan sa ating screen, inyong mga panood. At pwede kayong kumuha ng ballpen at papel upang sulat ang mensahe ng ating Panginoon. Una, mga kapatid, ang duties at ang responsibilidad ng leader. Una, may pakita ang mabuting halimbawa ng isang tunay na biblical cell grouping at pagkakapatiran sa Panginoon. Dapat mayroong may pakita na mabuting halimbawa, modelo ka ng isang grupo at ikaw yung itatalaga o ikaw yung namumuno sa isang cell, sa isang grupo na pasisimulan mo o napasimulan mo na upang makita nila na ikaw ay modelo ng isang grupo na pinamunuan ng isang leader na matuwid, isang leader na maayos ang pamumuhay, isang leader na may takot sa ating Panginoon at isang leader na faithful sa gawain ng ating Panginoon. May pakita, yung biblical na cell grouping at pagkakapatiran sa Panginoon. Hindi lahat mga kapatid na humahawak ng cell, sila ay nagiging modelo kasi
hindi naturuan, hindi naaralan. Kaya dapat bago ka bumuo ng isang cell o isang cell group, dapat aralin mo muna ang isang responsibilidad ng isang leader. So, mga kapatid, at pangalawa, himukin at encourage ang bawat kapatiran sa paglagong pampersonal at maging mature sa pananampalataya. Encourage sila. Gawin mo silang modelo. Gawin mo silang mabuting halimbawa. At makikita yan sa iyong leader. Makikita mismo sa iyan. Dapat kung ano ang leader, ginagaya niya ito. Katulad sa isang anak na bago silang o hanggang sa kanyang pag-edad ng 1 year, 2 years, nakikita niya kung ano ka, yun ang ginagaya niya. Sa pag-uwi mo ng bahay, tatanggalin niya yung sapatos mo at tatanggalin niya yung damit mo upang kanyang isuot. Dahil yun tinutularan ka ng iyong anak. Kaya ang isang leader dapat i-encourage ang bawat kapatiran sa paglagong pang-personal. Dapat lalago siya na mayroong takot sa Panginoon. Lalago siya na matatag. Lalago siya na matibay sa kanyang panibagong tahanan, ang Kingdom of God, na walang iba kundi ang iglesia na itinatag ng ating Panginoon. Kailangan lalago sila, parang isang bagong panganak, inuhubog mo siya, ginaguide mo siya hanggang sa kanyang paglaki. Ito ay kanyang madala dahil ikaw mismo ang kanyang tinutularan. Dapat ang isang leader ay modelo ng pagiging leader ng isang grupo. Kailangan paglago, pang-personal, at maging matured sa pananampalataya. Gawing matibay sa ikatatatag ng kanyang pananampalataya upang sa ganon habang siya ay lumalago sa spiritual, nagiging matatag, nagiging lumalago ang kanyang pananampalataya sa Diyos na tumawag sa kanya. So kailangan aralan siya, kailangan hubugin siya sa Kingdom of God. Kailangan ipangaral sa kanya ang pananampalataya na meron lamang isang Diyos na sinasamba. At kinakailangan, mga kapatid, ipangaral ang totoong nakasulat sa Biblia. Ipangaral sa bagong cell ang ating pananampalataya, yung stand ng ating pananampalataya, upang sa kanyang pag-mature, hindi niya ito hihiwalayan dahil naaralan siya. Ito ang duties na isang leader. So ano pa, mga kapatid? Pangatlo, tiyakin na ma-develop ang mga miyembro sa pagdala ng mga kaluluwa. Tiyakin, aralan sila kung paanong ikaw ay naging modelo upang tularan ka at maipangaral mo ang salita ng ating Panginoon at makapagdala ng kaluluwa sa gawain ng ating Panginoon. Mga kapatid, ito ang ituturo natin sa kanila, na ipangaral ang salita ng Diyos, then i-invite natin sila sa gawain ng ating Panginoon upang lalong tumibay ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Tiyakin na ma-develop yung kanilang paglagong espiritual. Tiyakin na ang mga beginners na ito at maaralan kung paano magdala ng kaluluwa. Ito yung mga kapatirang i-develop ang karunungang natamo natin na
naaral natin upang sa kanila naman ay iaral ang salita ng ating Panginoon. Upang sa ganon mga kapatid, ang mga taong ito na involved sa gawain ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas ay makaakay din ng mga kaluluwa. Sa atin mga kapatid, hindi ang sarili natin ang ating dinala sa gawain ng ating Panginoon, kundi sa pamamagitan ng panalangin ng nauna sa atin. Kaya nakakilala tayo sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Ganon din mga kapatid, ituro sa mga bagong miyembro upang sila ay mahikayat, upang sila ay maaralan kung paano sila ay nakakilala sa Diyos upang maligtas. Ganon din ang kanilang gagawin. Kaya ang duties ng isang leader, yung responsibilidad ng isang leader ay ituro ang salita ng ating Panginoon. At pangapat, mai-promote ang espiritu ng Kristiyanong pag-ibig at pagkakaisa sa mga miyembro at ma-discourage ang di pagko-cooperate doon sa gawain ng ating Panginoon. Dapat i-promote. Tayong lahat mga kapatid ay mayroong purpose. Tayo nung isilang tayo, meron tayong purpose. Kaya nung tinawag tayo ng ating dakilang Diyos, ay meron tayong purpose. Hindi lamang tayo ang naligtas, dapat tayo ay magligtas mga kapatid, para ma-promote ang salita ng ating Panginoon sa mga Kristiyano mayroong pag-ibig. Dapat hindi tayo nag-criticize. Dapat ipakita natin sa ating cell group, sa ating bagong miyembro, yung modelo ng ating pagiging leader. Kailangan ma-discourage din yung mga nag-criticize, ma-discourage yung mga yung hindi nakikipag-cooperate sa cell. Dapat ma-discourage sila at mailagay sila sa tama para ang salita ng ating Panginoon ay makapagpatuloy, para ang paglago ng gawain ng ating Panginoon ay makapagpatuloy sa isang church. Kapag meron diyang mga hindi naniniwala o against sa iyo bilang isang leader, dapat i-discourage sila, dapat alisin muna sila, dapat aralan muna sila. Then, kapag sama-sama kayo, mayroong pagkakaisa, ay malaking magagawa nito mga kapatid. Malaking nagagawa nito. Pero isa man lang doon ang yung nagdi-discourage sa iyo sa pagiging leader mo, dapat iaralan mo muna siya, itama muna ang kanyang pananampalataya. Then kapag maayos na uli, ilagay mo siya uli at gawin mo siyang cell group sa iyong grupo. Kaya dapat nakikipag-cooperate. Lahat ng mga miyembro sa cell dapat nakikipag-cooperate doon sa leader. Dapat nakikinig doon sa sinasabi ng leader. Dapat kumikilos sila at gumagawa sa magitan ng salita ng ating Panginoon upang mapulpil ang salita ng Diyos na ang sabi sa Matthew chapter 28 verse 19, na ipangaral ang salitang ito sa lahat ng mga bansa at aralan sila at sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at gawin silang mga alagad. Kaya ito ang layunin, yung duties ng isang leader sa kanyang grupo. Next, tiyakin ang paglagong pang-espiritual. Titiyakin natin. Dapat mayroon kang ipinapagawa sa kanila para ma-involve sila sa gawain ng ating Panginoon. Tiyakin ang paglagong pang-espiritual, pang-numerical na pangkat o cell group. Tiyakin na lalago sila. Tiyakin na kapag naaralan sila ng salita ng Diyos,
At sila man, kapag naaralan na, baptized na in Jesus' name, at na lumalago ang kanilang spiritual, then sila man ay magkakaroon ng sarili nilang cell group. Kaya sila man ay magiging leader. Kaya dito sa ating pinag-usapan, ang miyembro, hindi siya habang panahon ay miyembro. Dahil ang lahat ng mga miyembro ay magiging leader ng mga leaders. At balang araw sila man ay magiging leaders sa magitan ng kanilang cell group na bubuin nila. Kaya mabilis ang paglago ng gawain ng ating Panginoon kung sama-sama tayo. Kung tayo ay nagkakaisa, kung tayo ay lumalagong spiritual, sama-sama tayo na ipangaral ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid. At pang-anim, tungkulin ng leader ng grupo na ipanalangin araw-araw ang bawat miyembro. Kailangan daw ipanalangin ng leader ang kanyang grupo. Hindi lamang isang araw, hindi lamang 2 araw, kundi araw-araw. Dapat walang patid ang ating panalangin para sa kanila, para ma-develop ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Tungkulin natin, meron tayong tungkulin. Bilang isang leader, lahat tayo meron tayong tungkulin. Nilagay ka ng Diyos sa ganyang sitwasyon sapagkat tayo ay gagamitin ng ating Panginoon para mag-disciples. Gagamitin tayo ng ating Panginoon para sa paglagong espiritual ng ating magiging cell group o yung ating grupo. Dapat, mga kapatid, ang bawat miyembro o coordinators at mga prospect at i-encourage na sila'y magsipanalangin sa bawat isa at magpasan ng kabigatan. Kaya ang isang leader ay dapat ipanalangin yung mga prospect. Ipanalangin natin sila, maggawa tayo ng ayuno at ipanalangin natin yung bago tayo dumako maghanap tayo ng ating house to house na cell group. Dapat ipanalangin muna natin sila. Huwag tayong pupunta sa isang bahay na hindi ka man lang handa, na hindi ka man lang nakapanalangin. Parang isang sundalo na walang training. At pag pumunta ka sa laban at ikaw ay tinamaan at ikaw ay natalo dahil wala kang training. Ang disciples o ang isang leader ay dapat will-train siya ng salita ng ating Panginoon. Saan siya magiging mag-train? Dito sa church. Kung ano yung mga inaaral nito tungkol sa duties o responsibility ng isang leader, dapat iaral ito, then i-apply ito kapag natapos natin ang ating seminar. So, kailangan natin ipanalangin yung mga coordinators at ang mga prospect at encourage na sila'y magsipanalangin din sa bawat isa at magpasan ng kabigatan. Kaya ang isang leader, mga kapatid, nawawalan ito ng vision dahil iba yung hawak ka ng vision o hawak mo ang vision kaysa sa nakod ka ng vision. Kapag hawak mo ang vision, nandoon yung ipangaral mo ang salita ng ating Panginoon, nandoon yung on fire ka, mainit ka, talagang kahit na may mga bagyo, ay pupunta ka sa isang cell group upang ipangaral ang salita ng ating Panginoon. Pero kapag ikaw ay nang lamig, iyong vision ay bibitawan nito. Pero kapag nakot ka ng vision, mga kapatid, kahit na anong mangyari sa buhay mo, kahit na mayroong bagyo, kahit na mayroong mga sakuna, at kahit nang lalabig ka, kahit na nanghihina ka, dahil nakot ka ng vision,
ipapangaral mo talaga ang salita ng Panginoon. Kaya kailangan mga kapatid sa isang leader ay dapat mag-coach siya ng vision. Hindi ka titigil habang hindi ka nakakapagdala ng kaluluwa. Hindi ka titigil na mangaral ng salita ng Panginoon habang wala kang cell group. Hindi ka titigil habang hindi mo napupulpil ang salita ng ating Panginoon. Hindi ka titigil. Bakit? Dahil na-quote ka ng vision. Kaya ang bawat isa dapat bigyan sila i-encourage sila na sila magsipanalangin sa bawat isa at magpasan ng kabigatan. Mahirap mga kapatid na ang isang leader, hindi mo tinuruan ng usual na pasanin yung kabigatan. Ang isang leader, ito ay mabibigatan. Ito ay mahihirapan kapag ang isang leader ay ginawa niya yung isang bagay na wala siyang katulong. Si Moises mga kapatid ay leader ng Israel. Kaya kapag ang mga tao ay mayroong usapin tungkol sa mga mabibigat na usapin, ay mula umaga, pinupulong niya ito. At hanggang gabi, hindi natatapos ang kanyang counseling dahil nag-iisa lang siya. Pero salamat sa kanyang biyanan na si Jethro mga kapatid, na ang sabi doon, bakit hindi ka kumuha ng mga prinsipe sa bawat angkan at gawin mo silang katulong mo, at sila kapag may mga usapin ay sila na ang bahala doon sa kanilang grupo. Pero kapag ang isang usapin ay mabigat na, ay ilalapit sa iyo para hindi ka mahirapan. Dahil kapag ginawa ni Moises na siya lamang ang leader ng Israel at ang usapin ay kanyang siya mismo mula umaga hanggang gabi, siya mismo ang nagkakaunsil, maaring hindi tama at hindi maganda sa kanyang kalusugan. At mas mabigat ito para sa kanya dahil ang Israel ay napakarami at maraming mga usapin. Kaya salamat sa kanyang biyanan na tinuruan siya na ang bawat angkan ay maglagay siya ng mga prinsipe at maglagay doon ng mga leaders upang sa kanila ibigay ang usapin ng Israel. Pero kapag mabigat na usapin, kay Moises na dadalhin. Ganon din sa isang leader. Dapat ang isang leader naglalagay ka ng mga coordinators, naglalagay ka ng mga kapatiran dyan para yung trabaho ng isang leader ay gagaang. Para magaang sa kanya at hindi siya mabibigatan. Ito yung dapat gawin ng isang leader na marami ng grupo. Kaya dapat mga kapatid, ipanalangin natin sila na kaya nilang dalhin ito at ituro natin sa kanila kung paano magkaroon ng cell group mga kapatid. Next, sa 7, tiyakin na ma-develop ng mga membro ang kanilang ministeryo. Kailangan tiyakin na ma-develop yung mga bagong mga cell member, ma-develop ang kanilang ministeryo. Bawat isa merong ministry. Dahil lahat tayo ay mayroong talent na ibinigay ng ating Panginoon. Lahat ng mga ilalagay mo sa iyong cell as a leader, ipakita mo sa kanila na ma-develop ang kanilang ministry habang sila ay nasa cell. Ma-develop. Lahat ito mayroong gagawin. Lahat ito ay gagamitin ng ating Panginoon sa ikakalago ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Yan, sa cell group yan makita. Kung narapat bigyan sila ng mga responsibilidad, katulad ng pagiging devotion leader, para meron silang gagawin. Dahil ang isang cell member, puro tagapakinig lang, maaring siya ay maburing. Maaring siya ay manglupaypay, manghina. Pero kung bibigyan mo siya
ng pagkakataon, aralan mo siya tungkol sa isang pagiging devotion leader. Meron siyang gagawin, meron siyang na yung kanyang spiritual ay nade-develop. At ang kanyang pananampalataya ay lumalago dahil nagagamit siya as a devotion leader. Dapat bigyan natin sila ng responsibilidad. Yung ating cell group, mga kapatid. Ano pa? Dapat bigyan natin sila ng turuan natin sila mag-opening prayer. Alam niyo ba, kapag ang isang tao ay nagpe-pray, lumalakas din ang kanyang pananampalataya. Lumalakas ang kanyang paniniwala at nagkakaroon siya nade-develop yung kanyang pananampalataya through prayer. Tandaan natin, mga kapatid, dito hinuhubog natin ang ating cell. Kaya obligado yung leader, yung duties niya as a leader, na hubugin ang bawat miyembro ng kanyang cell group. Uhubugin. Ano pa? Kailangan bigyan mo sila ng responsibilidad na ano ba ang nangyari sa buhay mo, magkaroon sila ng testimony. Una, siyempre ang isang leader. Dapat sa iyong cell, dapat mag-testify ka kung paano ka nakilala sa Diyos at kung ano ang dating buhay mo at kung ano ang dating ginagawa mo. Then, pag narinig nila ang testimony mo, lumalakas ang kanilang loob na lumapit sa Panginoon at maging matibay ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Sila man ay merong bawat isa may testimony. Kailangan bigyan mo rin sila ng pagkakataon na mag-testify sa kanilang sarili. Kailan ito? Kapag sila ay unti-unti nang lumalago. Kapag nakita natin na sila ay nabago na ng ating Panginoon, yan ay mayroong mga testimony sa kanilang mga buhay. Ano pa? Mag-follow up at iba pa. Kailangan, mga kapatid, i-follow up natin ang mga nanghihina, yung mga nanglupaypay, kasi natural lang sa isang cell na mayroong talagang mahina. Kaya gagawin natin dyan, i-follow up natin sila. Yan ang duties at responsibilidad ng isang leader ng cell group. Kaya, mga kapatid, puntahan natin sila sa kanilang mga tahanan at i-encourage silang muli. Ipanalangin sila sa ating Panginoon, then lalakas uli ang kanilang pananampalataya dahil nakita nila mismo na mayroon silang halaga sa atin. Amen. Alam mo, isang leader, kapag passionate yan, may compassion yan, mayroong love yan, talagang makikita ng iyong cell na totoo ang iyong sinasabi as a leader ng iyong grupo. May pakita natin yung ating pagmamahal sa Kanya. Next, ipakita sa bawat miyembro kung papaano gawin ang isang gawain. Ipakita natin na habang meron kang cell, kapag meron kang grupo na malaki, dalhin mo sila sa iyong cell home at ipakita mo kung paano ka mag-handle ng isang cell group na lumaki na at yung iba ay naging mga leaders na. Sa mga pasimula, yung bagong mga kapatiran o bagong miyembro ng isang cell, kapag nakita mo na buo mo na sila, ipakita mo kung paano ka humawak ng isang cell. Dahil ang leader ay modelo ng isang cell group. Ipakita sa bawat miyembro kung paano gawin ang isang gawain katulad ng modeling. Dapat modelo ka. Dapat ipakita mo sa kanila na kung ano ang ating Panginoon, gano'n din tayo. Kung paano tayo hinubog ng salita ng Diyos, maipakita din natin sa kanila. Alam mo, kapatid, yung ibang yung mga dati natin mga magulang na may mga anting-anting, di ba?
kapag sila ay alam nilang matanda na sila, kupas na sila, yung kanilang anting-anting ay isinasalin nila. Isinasalin nila para mayroong magmana ng kanilang anting-anting. Pero sa atin, hindi yun anting-anting, mga kapatid. Nung nangaral ang Panginoon ng 3.5 years, na isalin niya ang kanyang paso sa kanyang 12 apostol, maliban kay Judas na nahulog. Isinalin niya yon sa kanya. Inaral sa 12 apostol ang kanyang salita. Well-trained sila. At kung nasaan ang Panginoon, nandun din sila. Well-trained sila. At nung ipako ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo at namatay doon at muling nabuhay at nakita nila doon kung paano umakit ang Panginoon sa langit at binuksan ang kanilang kaisipan sa mga kasulatan. Then nung isinugo sila ng Panginoon, mga kapatid, dahil well-trained sila, hindi nila ipinagkanulo ang Panginoon hanggang sa kanilang kamatayan. Well-trained sila. Ngayon, tayo ay wala na ang Panginoon, wala na yung mga apostol. Isinalin sa atin ngayon ang apostolikong pananampalataya upang maisalin din sa kanila ang ating pananampalataya. Yung pananampalataya ng mga apostol ay pananampalataya din natin ngayon. At tayong mga leaders, ang duty ng mga leaders ay isalin din sa kanila ang pananampalatayang ating tanayuan na meron lamang isang Diyos, bautismo sa pangalan ni Jesus, kakapatawaran ng ating mga kasalanan, at tatanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo at mag-win ng soul at maging disciples. Isalin natin sa kanila ang ating pananampalataya. Kaya ipakita ang ating modelo at bigyan sila ng gabay at supervision sa kanilang mga responsibilidad. I-guide natin sila. Kapag sila ay may cell mayroon na silang cell, ano gagawin natin? Gabayan natin sila. Amen. Kung paano mag-handle ng isang cell group. Gabayan, tapos i-correct kapag may mali, i-correct hanggang sa maging matatag na sila o alam na nila ang kanilang gagawin sa kanilang bubuing cell group. Amen. Meron silang supervision sa kanilang mga responsibilidad. Dapat kung tayo ay nakot ng vision, isalin natin sa kanila na sila man ay mangaral ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya simula, sila'y sanggol pa lang sa ating Panginoon bago pa lang baptize sa Kingdom of God. Nagpapasimula, ituro natin yung ladder of success, mga kapatid. Ituro ang SOL1, SOL2, maka-encounter sila, mahubog ang kanilang panampalataya, then ma-isend sila at sila man ay mangaral ng salita ng ating Panginoon. Next. Tiyakin na may turo ang mga aralin. Saan doon? Sa home cell. Ituro yung mga aralin. Ituro sa kanila yung seminar na ito bilang leader ng mga leaders. Meron tayong lesson about sa leaders, about sa mga seminar. Aaralan natin sila at tiyakin din na natapos ng bawat miyembro ang bawat aralin. Kailangan tapusin ang bawat aralin. At kapag natapos yung aralin na ito, mga kapatid, then sila man ay mangaral din ng salita ng ating Panginoon. Ang sabi diyan, mga kapatid, bawat miyembro ang bawat aralin gumamit ng attendance form. Ang isang leader, ang duties ng isang leader, dapat meron kang attendance para tiyakin mo na ang iyong ang bagong cell o ang cell group, para malaman mo kung sino yung absent. Dapat meron kang attendance form. Ngayon magtalaga ka
ng isang bagong miyembro, magtalaga ka para meron siyang responsibilidad din. Magbigay ka sa kanya ng notebook, tapos siya ang maglista ng mga present, maging absent, mga kapatid. Para pag nakita mo kung sino yung absent doon, then, mga kapatid, tatawagan mo sila o kaya pupuntahan mo sila sa kanilang mga tahanan at muli siyang i-encourage at dalhin muli sa iyong cell. Kunin din yung kanilang mga cellphone number, mga kapatid. At number 10, dalawin ang mga contacts at prospects, dalawin sila. Yung mga ipinag-pray natin, dalawin natin sila. At yung mga contacts at mga prospect, at i-encourage ang mga nanghihina at ipanalangin ang mga may sakit. Malaki ang nagawa nito. Malaki ang impact na ito na kapag tayo ay dumalaw sa isang cell na pinanghinaan ng loob. Then, kapag may karamdaman siya, ang sabi, ipanalangin natin sila sa pangalan ng ating Panginoon. Then, yung kanilang pananampalataya ay muling aalab at mag-iinit at dadalhin sila muli kung saan nandun ang iyong cell group. Amen. Kaya encourage natin sila, ipanalangin. Next. 11. Himukin ang bawat miyembro na sumuporta at maging mabuting katiwala ng Diyos sa lahat ng mga pananalapi sa iglesia, katulad ng tithes, sa love offering at saka pledges. Ang isang cell o nagpapasimula pa ng cell, huwag itong ituturo dahil hindi pa nila kaya itong tanggapin. Kailangan mahubog muna sila sa kanilang bagong pananampalataya. Maihubog sila sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid, at ipakita natin sa kanila na kapag tayo ay in-invite natin sila sa church at naging modelo ka at nakita nila na ikaw ay nagbibigay ng pananalapi sa church bilang paglago ng iglesia, at nakita kang nagtatides ka, at nakita ka naglalab offering ka at nagpe-pledges ka, then magtatanong sa iyon. Pero sa simula, huwag mong ituturo ito dahil baka matisod ang iyong cell group. Itinuturo lamang ito, mga kapatid, kapag malago na siya. Dahil kailangan natin ituro ito, mga kapatid. Dahil ang blessing ng ating Panginoon ay sa giving. Ang blessing ng ating Panginoon ay nasa tithes, nasa offering, nasa pledges, o marami pang ibang mga about sa pananalapi, sa mga faith promise. Kung nais nilang pagpalain sila ng Panginoon, ituro din natin ito. Pero hindi sa mga baguhan. Ang sabi ko, hindi sa mga baguhan. Kailangan ma-develop muna nila ang kanilang pananampalataya. Then, kapag na-develop na ang kanilang pananampalataya, sila mismo ay magbibigay na ng kusa sa gawain ng ating Panginoon. Ituro natin sa kanila ang mga bagay ng pananalapi para sa iglesia ng ating Panginoon. Number 12, himukin ang bawat miyembro na maging matapat sa lahat ng gawaing pangsimbahan. Invite natin sila sa divine service. Kailangan invite natin sila sa prayer meeting. Invite natin sila sa Bible study. Ito yung sinasabi na himukin natin sila. Na habang sila lumalago, himukin natin sila na dumalo sa gawain ng ating Panginoon. Na dumalo sa mga seminar, dumalo sa Bible study, dumalo sa prayer meeting, o kung wala pa dahil tayo sa pandemic, manood ng live streaming ni Pastor tungkol sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Himukin natin sila para ma-develop ang kanilang pananampalataya. Next,
13. Ipaalam sa pastor ang anumang problema na hindi kayang lutasin ng leader o ng grupo. Pag hindi na kaya ng isang leader ng cell group na pinamumunuan mo, pag hindi na kaya, ipaalam sa pastor ang mga problema at malaki ang magagawa ng pastor sa inyong cell group. Amen. Ano mang problema? Ipaalam sa pastor ang anumang problema na hindi kayang lutasin ng leader o ng grupo. Kaya kay Moises, mga kapatid, na hindi kayang lutasin ni Moises sa isang araw lang ang isang upuan doon, kaya siya ay kumuha, inaralan si Jethro, kumuha siya ng mga leader at yung mga soplang na mausapin ay doon sa mga prinsipe, sa mga tinalagan niyang mga leader, pero yung mabigat na usapin ay nilapit kay Moises. Amen. Praise God. Number 14, maging available at responsible sa panahong kailangan ng mga miyembro ang iyong paglilingkod. Dapat available yung ating time. Bigyan natin sila ng time sa panahong kailangan tayo ng ating mga cell group o ating mga miyembro na ating tuturuan para makita nila na talagang mahal natin sila at inaaralan natin sila ng salita ng ating Panginoon dahil meron tayong time para sa kanila. Next, ipaalam ng advance kung sakaling hindi makakapagturo. Ipaalam ng advance kung hindi ka makakapagturo sa iyong cell group o makakapanguna sa pagtitipon, at tiyaking mayroong itinalagang in charge kung sakaling hindi makakadalo. Dapat ang isang leader ipaalam sa grupo in advance kung meron kang lakad at hindi makakadalo sa iyong cell group sa araw at oras na yon, ipaalam mo ng advance. Amen. Para sila ay makapaghanda doon at magtalaga ka na in charge na magturo sa iyong cell group. 16. Anumang problema confidential na ipinahayag ng miyembro ay di dapat ipaalam sa iba. Yung anong usapin sa cell, sa loob ng cell, dapat huwag mong sasabihin sa iba. Exclusive lang yun. Huwag mong ipagsabi sa iba. Dahil hindi maganda sa isang leader na ikaw mismo ipinagkakalat mo kung ano ang pinag-usapan sa loob ng cell group. Dapat hindi mo yan sinasabi. Confidential lang yan. Doon lang yan sa loob. Pati ang new cell, dapat aralan mo na huwag sasabihin sa iba yung confidential. Doon lang sa loob yun. Next. Tiyakin ang accurate na recording ng records ng grupo, ng address, birthdays, cellphone number at iba pa. Tiyakin na yun talaga ang kanilang cellphone number. Dapat may records ka. Lahat ng iyong cell, dapat merong kang records ng kanilang mga phone number, birthday, o kaya yung address nila. Kailangan meron kang records. Dapat accurate yun, mga kapatid. Amen. Dahil sa panahon na wala sila o meron wala sila, pwede mo tawagan, kontakin. At kapag sa panahon na may birthday sila, maaaring pwede mo siyang sorpresahin at lalong tatatag ang kanyang pananampalataya sa Panginoon at mamahalin ka ng iyong set. 18. Last. Tratuhin ang ibang mga leader at grupo na may pag-ibig at respeto. Huwag mag-criticize o huwag payagan ang mga miyembro maging critic at fault finders sa iba. Tratuhin daw ang mga leaders at grupo
na may pag-ibig at respeto. Huwag kang maging criticize. Napakinggan natin ang kanilang sinasabi. Huwag tayo masyadong depender. Huwag tayo masyadong maging depender sa ating pananampalataya. Pakinggan din natin sila. Then, kapag napakinggan natin sila, then pwede nating sabihin yung ating pananampalataya. Kaya dapat mga kapatid, mayroong pag-ibig at respeto sa bawat cell member. Kasi nga mga baguhan pa lang yan. Hindi pa kayang kainin yung matitigas na salita ng ating Panginoon. May sarili niyang opinion. Dahil nga, dinidevelop pa lang natin ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Huwag natin sila i-criticize, kundi ibigin natin sila, respetuhin natin sila, at huwag mag-criticize o huwag payagan ang mga miyembro maging critic at fault finder sa iba. Huwag ituro natin na huwag tayong maging fault finder sa iba na ganito sila, na mali ang kanilang pananampalataya. Mag-focus tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. At ang lahat ng ating mga leaders, yung ating cell group, makikita nila na tayo nga ay tunay na leader ng isang grupo. Kaya nga isang mabuting leader ng grupo tinutularan. Modelo tayo ng ating bubuing cell group. Kaya salamat sa ating Panginoon mga kapatid. Ngayong gabi, salamat sa kanyang mensahe na ang duties duties and responsibilities of a leader. So maraming salamat sa ating Panginoon. Salamat din sa inyo mga nanonood sa kanilang mga tahanan. Pagpalain tayo ng ating Diyos at tayong lahat ay manalangin. Yumuko tayo, ipikit natin ang ating mga mata at isipin natin ang ating Panginoong Hesus. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa kabutihan mo na tinuruan mo kami bilang isang duties and responsibilities of a leader. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo dahil may mensahe ka sa lahat ng mga magiging leaders ng kanilang cell group upang ituro sa kanila maging mabuti silang halimbawa, modelo ng isang mabuting Kristiyano, modelo ng isang mabuting grupo, modelo ng isang mabuting mananampalataya ng Diyos, tinutularan, inaayos at mayroong pag-ibig sa kanyang cell group. Salamat Panginoon at bigyan mo kami ng ganitong mga uri ng leaders sa iglesyang ito ng Jesus Christ Ministry Church. Bigyan mo kami ng mga leader of leaders, Panginoon, at sa church na ito, lahat ng mga miyembro balang araw sila maging leader ng mga leaders at walang miyembro sa church na ito kundi lahat ay leaders. Panginoon, salamat sa mensahe mo mga nanonood sa kanilang tahanan. Pagpalain mo sila at siliwan mo sa kanilang mga puso ang mga salitang ito, Panginoon, upang sila sa bubuin nilang mga leader o sa bubuin nilang mga cell ay maging modelo sila, Panginoon. Salamat, Lord, pagpalain mo ang bawat isa, maging ang lingkod na ginamit mo sa basang ito ng Jesus Christ Ministry Church. Patuloy pagpalain mo ako kasama ang aking asawa at mga anak, ang maging buong iglesia ng Jesus Christ Ministry Church. Pagpalain mo ito, Panginoon. Palaguin mo ito at palawakin mo ang gawain ito ng Jesus Christ Ministry Church. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin pasalamatan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Itong aming dalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat ay magsabing Amen. Palapakan natin ang Panginoon. At ito ang iyong lingkod, Pastor Boy Austria, na nagsasabing ang salita ng Diyos ay nagpapalinis sa puso ng tao. God bless you all in Jesus' name.
Bye-bye.